Paano sinusukat ang paninindigan ng isang tao? Paano nakikilala ang tibay ng isang paniniwala? Paano nahahabi ang isang alamat? Paano napatutunayan ang taimtim na pagmamahal sa bayan at katapatan sa kapwa upang sa Diyos ay maging dakila? Siya si Armando June Ducat. Tambunting, Santa Cruz, Maynila. Dito umusbong ang tapat na pakikipagkapwa-tao ni June Ducat. Likas na matulungin, likas na malapit sa mga kabarangay. Gumagalang sa karapatan ng bawat isa, manapay lubos ding iginagalang ng mga nakakakilala sa kanya. Si June Ducat ay may matibay na pananampalataya sa may kapal, kung kaya't ang pagsali niya sa kursilyo ay isinabuhay niya na mapalapit sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap. Nakilala si June Ducat bilang isang kontratista. Marami siyang naging proyekto. Isa na rito ang simbahan ng San Roque sa Blumentritt. Nobyembre 18, 1989, nang bigla na lamang bumulaga ang isang madramang hostage na tanging paraan upang wakasan ang mga anomalyang nagaganap sa simbahan ng San Roque. Hinostage ni June Ducat sina Monsignor Tomas Gonzales at Father Rudy Talabis, armado ng 2 granada. Binigyang diin ni June Ducat ang buktot na gawain ng Monsignor na gastusin ang pera ng simbahan upang makapagpagawa ng 2 bahay para sa kanyang 2 ampun-ampunang lalaki at gayon din ang tahasang pandaraya sa halaga ng gastusin sa pagpapagawa ng simbahan. Kaya tayo po ay nagpasya ng mga hostage upang maipulgar ang katiwalian nangyayari sa aming simbahan. Matapos ang 7 oras ay sumuko siya sapagkat batid niyang nakamit na niya ang oras upang mailahad sa bayan ang mga tiwaling gawain ng kura paroko ng San Roque sa Blumentritt. Maraming ayaw pumanig sa akin noon dahil parang isang muog ang aking babanggain. Ang masasabi ko lang ay kung walang magsisimula, kailan pa magigising ang reliyosong Pilipino? Sa tingin ng marami ay marahas ang pamamaraan ni Ducat, ngunit iyon din ang naging dahilan upang siya ay humarap sa isang paglilitis sa harap ng matataas na opisyal ng simbahan. Walang kinakailangang abogado kung hindi ang tanging salita at tibay ng paninindigan ang nagpapatunay ng kanyang mga paratang. Ang kanyang ginawa ay naging dahilan upang mabahala ang simbahan. Kinatigan ng taong bayan ang kanyang mga paratang. Simula noon, siya ay naging sumbungan ng mga taong biktima ng mga pagsasamantala at imoralidad ng ilang kaparian. Pansamantalang nabilanggo si June Ducat sa Manila City Jail sa salang illegal possession of explosives. Pagkaraan ng ilang araw, June, laya ka na! siya ay nakalaya sa tulong ng piso-pisong ambag para sa piyansa ng taong bayan na nakisimpatya at naniwala sa kanya. Dumagsa sila sa Manila City Jail at hiniling ang kanyang paglaya. Pagkalipas ng 1 taon, nalaman ni June na nagpatuloy ang mga anomalya sa simbahan ng San Roque sa pamumuno ni Monsignor Rogelio Abasolo. Isang mapayapang hunger strike for spiritual justice na muli ang naging kasagutan ni June Ducat. Manggulo ka rito? Sino nag-utos sa'yo manggulo ka rito? Ha? Ano yan? Ba't ka magkikikiram? Sige, bunutin mo yung baril mo! Bunutin mo, pasagin ko yung naka mo! Estado ka! Karapatan niya mag-hunger strike! Dala ng barangay ka dito.
dahil sa banta ng dukot o salvaging, ay ipinosas niya ang sarili sa isang antigong kampana sa labas ng simbahan. Bago kong pinasimulan ang hunger strike nito, nagpadala tayo ng liham na kung maaari ipatupad o pagbigyan ng mga kahilingan ko. Pangunahin dito ay ang pagtatatag sana ng Financial Council na siyang hawak ng pondo na nalilikom na simbahan. Yan ay maaari manggaling sa mga kapwa ko, mga taga rito, mga volunteer, accountant o mga miyembro ng pastoral. Sa kasulukuyan kasi ang humahawak ng pondo rito, kaya nagkakaroon ng anumalya, gaya na nangyari kay Monsignor Tom Gonzales noong nakaraang taon. Ang pondo ng simbahan, hinahawakan ng pare, o kaya kapatid ng pare, o kaya kaibigan ng pare, o kamag-anakan ng kaparian dito sa simbahan. Kaya dapat ang pera ng simbahan hindi para sa hawakan nila. Yan ay pondo ng bayan. At ang kahalagahan ng pondo ng simbahan, yan ay sagrado. Yan ay para sa Panginoon, para sa simbahan, hindi para nakawin o kunakutin ng sinuman. Hindi tayo alis dito. Ipaglalaban ko at tayo hindi kakain. Hanggang sa huling sandali, ipaglalaban ko ang karapatan na dapat sana ipagkaloob ni Cardinal Sin. Sa panahong ito, lalong dumami ang mga naniwala sa laban ni June Ducat at inilagda ang kanilang pangalan bilang katibayan ng pagsuporta. Ngunit kung susukatin ang mga naging sagot sa mga ginawa ni June Ducat, sinasabing ang paring kanyang hinostage ay kinastigo na ng simbahan. Nang matapos ang pakikibakang ito, unti-unting muling nagkakulay ang buhay ni June Ducat. Pinalad at naging matagumpay na kontratista. Ang biyayang ipinagkaloob sa kanya ng may kapal ay patuloy na yumabong. Nagsimula siyang kumuha ng mga construction projects na personal niyang pinangasiwaan. Nagbunga ang kanyang pagsisikap. Naging pangunahin siyang pinagkakatiwalaang kontratista sa Cavite Economic Zone ng mga investors mula sa Korea at iba pang bansa sa Asia. Hindi maaaring hindi maantig si June Ducat ng anumang pagpapahirap at panloloko sa mga mamamayang Pilipino. Isang mabigat na dalahin sa dibdib ni Ducat ang pagsali ng mga kandidatong inchik sa halalan ng bayan. Ipinaabot niya ang kanyang pagtutol sa pamamagitan ng isang solong kilos protesta sa pamamagitan ng pag-akyat sa tuktok ng isang 50 talampakang monumento sa Welcome Rotonda at kasama niya ang kanyang itinatag na samahang Kalipi o Kadugong Liping Pilipino. Iisa ang nasa isip ni June Ducat. Ito ay ang mga katagang winika ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon na kung saan ay sinabi niyang mabuti pang pamahalaan tayo ng isang malaimpyernong gobyerno sa pamamahala ng mga kapwa Pilipino kesa malagloryang gobyerno sa pamamahala naman ng mga dayuhan. Saksi kayong lahat na dito sa ating bayan, ang mga kapwa nating Pilipino ay tinatawag na squatter. Samantala, ang mga intik na dayuhan, sila ang nakaposisyon, sila ang nag-aari ng malaking gusali. Ngunit ang mga kapwa nating mga Pilipino na nagbibitula, squatter sa sarili nating bansa. Kaya, muli, ako'y nananawagan sa lahat ng mga kapwa ko katugong Pilipino na ibasura ang lahat ng kandidatong intik. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang kandidatong Pilipino! Noong mga kalagitnaan ng dekada 90 ay nagkaroon ng artipisyal na krisis ng bigas kung saan ang presyo ng bigas ay tumaas mula 12.50 hanggang 40 pesos. Isang madramang marcha ang isinagawa ni June Ducat mula Nueva Ecija
upang ipaalam sa madla ang pambibiktima ng mga inchik na siyang kumokontrol sa rice cartel. Ang marcha ni June Ducat ay isang pagtawag suporta rin sa mga kapwa niya tunay na Pilipino laban sa mga imperialistang inchik. Tila ang isang kariton. Tinahak nila ang isang malayong landas na iisa ang sinasabi. Walang mabiling bigas. Sa bodega ng inchik, marami. Sinalubong ang grupo ni Ducat ng maraming tao pagpasok sa Kamaynilaan. Sa kanilang pagmamarcha sa Chinatown, sinunog ng grupo ni June Ducat ang isang malaking effigy ng isang inchik na siyang pinagbubuntunan ng sisi sa isang artipisyal na krisis sa bigas. Nagpumilit na makapasok hanggang sa kalagitnaan ng Mendiola upang maipaabot sa palasyo ng Malacanang ang hinaing ng sambayanang Pilipino. Nananawagan ako sa ating pamahalaan na bigyang pansin ninyo ang 2 buwan ng pag-iikaos ng mga sambayanang Pilipino. 2 buwan ng pumipila ng bigas. 2 buwan ng pinagsasamantalaan na itong mga insik na ito na nakakasiwa at kumokontrol ng lahat ng bigas dito sa ating bayan. Nananawagan ako sa inyo na sipakitin nyo ang kasabuan ng rice cartel na si Secretary Sebastian at si NFA Administrator David. Sana ay huwag kayong magbigi-bigian. Nagugutom na ang sambayan ng Pilipino. 2 buwan na pumipila na nagbibistulang busawos ang ating mga kababayan. Naging matagumpay ang kampanya ni na June Ducat na buwagin ang kartel ng bigas. Ngunit hindi doon natapos ang krusada ni June Ducat laban sa kartel ng bigas. Binulaga niya ang Kongreso at pilit na ipinatitigil ang sesyon. Tigil ang sesyon! Kamayan kayo ng kamayan! Halikan kayo ng halikan! 2 buwan na nagugutom ang sambayan ng Pilipino! 2 buwan na pumipila ang sambayan ng Pilipino dahil sa pagiging inutil ninyo! Tinakip si Ducat ng mga bantay sa Kongreso at dinala sa detachment. Pagkatapos, turn over sa presinto namin ng mga Marines. Hindi naman namin siya makasuhan dahil ayaw din ng opisyal namin na kasuhan siya. Dahil tama naman yung pinaglalaban niya eh. Kasama na ako doon. Pamilya ko, buong sambayan ng Pilipino. Sa katunayan nga eh, may nangyari sa pinaglalaban niya. Napataliksikat na sipa doon si Agriculture Secretary Roberto Sebastian at si NFA Administrator Romeo David. At higit sa lahat, bumaba pa ang presyo ng bigas. Sa dating 40, 12.50 na lang ngayon. Sa Chinese General Hospital, isang sumbong buhat sa mag-inang biktima ng kahirapan ang kanyang kaagad na tinugunan upang mabawi ang bangkay ng namatay nilang ama. Nung namatay na ho ang tatay ko, kukunin ko na po yung bangkay ng tatay ko. Sabing gano'n ng Chinese sa akin, hindi ko ho makukuha ang bangkay ng tatay ko. Kasi daw ho, kailangan bayaran ko ho ng buo yung aming pagkakautang sa ospital. Umabot po ng mahigit 300,000. Pati po sa doktor, lahat po ng doktor niya. 100,000 lang po yung na-deposit ko. Tapos, kung saan-saan po kami lumapit na pwedeng makatulong ho sa amin. Hanggang ho sa naikwento ng pinsan ko kay June Ducat, yung aming kaso. Sabi po ni Mr. Ducat, hindi po pwede yung ganyan. Wala sa batas yung magtago ka ng bangkay. Kasi patay na yan eh. Bakit mo pa kailangan hindi ilabas? Paglaban ho siya doon, pinagpipilitan niyang kailangan makuha namin yan. Kung hindi, marami siyang hakbang na gagawin. Parang rally na nandun siya sa Kabaong. Siya uupo doon, paikot-ikot siya, hihiga siya doon, magpapaikot-ikot siya sa Chinese.
Chinese General Hospital. Pumayag na ho sila na kunin namin ang bangkay. Nailibing ho ng maayos ang father ko. At sa kanyang bantang pagsisiwalat ng iba pang mga katiwalian sa loob ng ospital, ay nailabas ang bangkay. Panahon ng pambansang halalan, dumagsa ang mga kandidatong insik sa kapuluan. Sa ikalawang pagkakataon, muling kumilos si June Ducat kasama ang Kalipi. Inikot nila ang buong Kamaynilaan, nagprotesta laban sa mga kandidatong insik. Muling nananawagan na tangkilikin ang kapwa kadugong Pilipinong kandidato. Ay pinagdiriwang natin ang ikasandaan taong kalayang ating pinamasa sa mga bayanang Pilipino na katulad ni Andres Bonifacio. Huwag po natin sayahin ang minana nating kalayaan. Nararapat lamang na ito'y ating pangalagaan at ipagpatuloy. Huwag natin pabayaan. Tayo ay masakop ng sinuman tayuan. Ngayon po ay napakaraming kandidatong itik. Lalo-lalo na pinamumunan sa isang itik. Isang itik na nagpapanggap sa Pilipino. Ngunit sa katotohanan, sa itik, ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino at hindi sa mga tayong itik. Ako'y nagpapasalamat sa mga kasama ko na nakikibahagi sa mga kabayanihan na katulad ni Andres Bonifacio. Makibahagi tayo, pagtibayan natin ang ating hanay upang ang kasarilan ng Pilipinas ay manatili sa ating bayan. Ipasura natin ang kandidatong itik. Mabuhay ang Kalipi! Mabuhay ang Kalipi! Sa kabila ng mga maaksyong krusada ni Ducat bilang isang civic leader, nariyan pa rin ang pagbabalik sa mga simulain, pati na rin ang pagbibigay ng ngiti sa mga taong bumabata ng mga mabibigat na gawain. Sa pagkakakilanlan sa kanya sa Cavite, ay nagtayo siya ng isang Rotary Park sa pakikipagtulungan ni Attorney Raimundo Nagrampa, Administrator ng Cavite Economic Zone. Isang luntiang handog ni June Ducat sa mga manggagawa rito kung saan nilinang at nagtanim sila ng mga gulay sa mga bakanting lupa dito na dagdag pinagkakakitaan ng kanyang mga manggagawa. Si Engineer Ducat ay may gininto ang puso. Una kong nakilala siya nung aming ginagawa ang pagpaganda dito sa zone at nag-volunteer siya na siya na ang gumasta para sa Rotary Park namin. Ito'y kasukalan ito. Grabe po ang mga talahib dito. Ngayon nakikita nyo, nagkakaroon na nga na buhay itong mga farmers na ito, nalinisan pa namin at ang mga kahoy na itinanim namin dito ay yan, naglalaguan na rin. Yan pong bahay kubong yan na nakikita ninyo dyan sa ating bandang kanan ay isa pa po yan sa ginawa ni June. Isa pa po na kanyang hindi makalimutang project dito ay yung covered walk doon sa gate number 1. Yun ay naisagawa at ngayon may nasisilungan na yung mga workers kung sila ay papasok. Kung umuulan at tag-init, mayroon na nasisilungan dyan habang nag-aantay ng mga jeepney at ng mga tricycle. Sa Cavite Economic Zone, siya rin ang tagapagtanggol ng mga naaaping manggagawa laban sa mga mapagsamantalang dayuhang kapitalista. Kung maaari, huwag niyong buwagin ang hanay ng mga magagawa. Ay, hindi pwede. Napag-itusan lang kami. Kung kayo, Colonel, sasama ako sa kanila. Mga kasama, ako'y kapadaling ninyo upang ipagtanggol ang inyong kaapihan. Kaapihan sa mga kapitalista na patuloy na nagsasamantala sa mga pawis at dugo ng mga manggagawa. Ako'y maikipagkapit-bisig sa inyo at ipakikipaglaban ang inyong kaapihan. Patuloy tayo magkaisa upang maipagwagi natin
ang karapatan ng paggawa dito sa ating bayan. At dahil sa magagandang gawain ni June Ducat, siya ay ginawaran ng Plaque of Appreciation ni Senator Bong Revilla Jr. nung siya ay gobernador pa lamang ng lalawigan ng Cavite. Isa siyang tunay na tao. Tunay na makamahirap. Tunay na manggagawa. Dito sa lalawigan ng Cavite, kumbaga maituturing na namin siyang isa ring Caviteño. Kaya masasabi natin isa siyang Caviteñong Manileño. No? Kumbaga may paninindigan. At napakalaking tulong niya sa akin dito sa lalawigan ng Cavite. At hindi lamang sa akin, maging sa mga manggagawa dito. Siya kapag ka merong mga naaaping manggagawa, nandiyan agad si June Ducat. I can attest to that at talagang nakita ko kung paano siya makipaglaban para sa mga ihirap. Sa unang bahagi ng taong 2001, isang tungkulin bilang isang Pilipino ang kanyang ginampanan. Citizen's arrest ang kanyang ginawa sa 2 kawani ng BIR na nangongotong at nandaraya sa bayaring buwis ng mga Koreanong manufacturer sa Cavite Economic Zone. Isinoli niya sa BIR ang halagang 1.2 million pesos na buwis ng isang Koreano na biktima ng nangongotong na ahente ng BIR. Itong 1.2 million na ito na cheque na ibinigay sa iyo, Mr. Engineer Ducat, anong plano nyo rito at bakit narito kayo sa harapan ng Department of Finance? Ito sana balak namin ibigay o i-remit kay Secretary Romulo ng Department of Finance para at hingin din namin na lawigan nila ang investigasyon hinggil dito sa corruption na ginagawa ng mga taga-BIR. Nagbigay yung kumpanya ng 2 million cash. Ang niremit sa BIR, alam mo kung magkano lang? 180,000. After 6 months, mabigat. After 6 months, nag-refund pa ng 10 million. Yung Julian, tax refund pa, 10 million. Wala na nga ibinayad, nag-refund pa ng 10 million. Kinongratulate siya ni Attorney Nagrampa sa katapangang ginawa. Sa kasalukuyan, dahil sa tiyaga, sipag at pananaliksik sa iba't ibang bansa ni Engineer June Ducat hinggil sa pabahay, nakagawa siya ng isang produktong naging malaking tulong sa mga ordinaryong pamilya, ang modular wooden house. Ang modular wooden house ay isang makabagong konsepto na tutugon at magiging kasagutan sa napakalaking suliranin na dinaranas ng ating bansa hinggil sa usapin ng pabahay. Sa kayang-kayang halaga ng bawat pamilya, lalo tigit ang mga mahihirap, ay magkakaroon ng katuparan ang kanilang pangarap sa isang desente at maayos na pamumuhay. Laganap ang kanyang pagiging matulungin. Nanguna siya sa pagsasagawa ng ilang makabuluhang proyekto kagaya ng pagpapatayo ng mga barangay hall, pagpapatayo ng botika binhi, library sa Tejeros Convention Elementary School, Rosario, Cavite, fogging kontra lamok, supplemental food feeding, mga gamit sa pagpuksa ng sunog, pagpapagawa ng mga basketball courts,
pagtulong pinansyal sa may sakit at pagpapalibing sa mga pumanaw. Walang ibang hindi na nakakaantig sa puso ng isang June Ducat kung hindi ang labis na pagpapahalaga sa edukasyon ng mga kabataan. Ito ang nagtulak sa kanya upang itatag ang Musmos Daycare Center na naglalayong magbigay ng libreng preschool education sa mga mahihirap na mag-aaral. Sa lahat po ng programa ni Sir Ducat, ang Musmos Daycare po ang siyang namumutangis sa lahat. Kasi ito po ay sa pagnanais po niya na makatulong po sa mga taga-parola, lalo-lalo na po sa mga mahirap na pamilya. Dahil naniniwala po siya na ang edukasyon na siya makakapag-angat sa mga paralitang tulad po ng mga taga-parola. Ang programang ito ay nagsimula din noong po 2004 and so far po ay meron na po kami na-produce na 250 scholars at lahat alam niyo po na mahigit kalahati po doon ay nakapag-graduate na po. Sa paniniwalang higit na magiging malawak ang kanyang pagtulong, siya ay tumakbong kongresista ng 3 distrito ng Maynila. Ang kanyang patuloy na isinisigaw pa rin ay ang panawagang tigilan na at sugpuin ang talamak na korupsyon sa pamahalaan. Ngayon po ay panahon na naman ng halalan. Ang mga politiko at mga kandidato ay muli na namang sisindihan ang kanilang mga kandila. Ang liwanag ng kandilang iyan ay itatanglaw sa inyo na para bagang siyang magiging liwanag ng inyong kinabukasan sa kanilang kandidatura. At ang init ng apoy ng kandilang iyan ay idadaiti sa inyong mga balat. Maramdaman nyo ang init ng kanilang pagmamahal. Nandyan, makikita nyo sa mga lamayan, nandyan sa mga patay ang mga politiko. Humingi kayo ng pambili ng gamot, ipagkakaloob sa inyo. Humingi kayo ng bola, ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat panahon ng eleksyon. Subalit, pagkaraan ng eleksyon ito, ang mga politikong yan ay muli na namang magpapatay ng kanilang mga kandila. Yan po ay muli na naman sisindihan pagkaraan ng 3 taon sa panahon na naman ng halalan. Bagamat hindi na halal, ay patuloy pa rin niyang binuksan ang pintuan ng kanyang palad para sa mga nangangailangan. Tinupad niya ang kanyang pangako sa larangan ng edukasyon. Higit niyang pinag-ibayo ang pagtulong sa Musmos Daycare Center. Ang labis na kahirapang dinaranas ng mga taga-parola ang siyang lubusang nakaantig sa kanyang puso, lalo na nang mabatid niya sa mga magulang ng mga magsisipagtapos ng taong iyon na hindi na sila mag-aaral dahil sa labis na kahirapan. Parang kinurot ang kanyang puso, naantig ang kanyang damdamin. Isinisi ni June Ducat ang kahirapang ito sa mga tiwali at korap na opisyal ng pamahalaan na tinagurian niyang berdugo ng bayan. Isang bus na may lamang 32 estudyante at 2 guro ang pinoses ng 3 lalaking armado ng baril at granada sa Hiwang San Bonifacio, Maynila. Nakilala naman po ang driver ng bus
na si Deogracias Bugarin. Umalis kami ng Parula, alas 7 ng umaga. Tapos sabi daw kami ng garahe nga kasi may pipick up yung pagkain ng mga bata. Mga 3 siguro yun kasi may mga dalang laruan pa eh. So, pinamigay nga yung mga laruan. Namigay mo na? Hindi, naglalaro nga yung mga bata, tuwa-tuwa eh. Pagdating niya sabi, parada mo dyan sa tabi. Baka siruliin tayo. Sabi ko, hindi, walang uli. Eh nagulat na lang ako nung sabi nga niya, may baril ako. Hindi, usi yun. Oh. Hindi, wala. Akala mo biro-biro lang. Akala ko sir, ganun, mga biro-biro lang. Tapos mamaya nakita ko, may placard na sa harapan ng bus eh. Maayos nga eh, kaya hindi nga ako maniwala eh. So parang hindi siya marahas na tao? Hindi, hindi. Yun, nasa linya ngayon si General Ray Barilla. Maaaring makasiguro sa iyong mga hinihingi na mga demands kasama na ang iyong seguridad. Para po mga kakay ito, kaya nandito ako. Kung sa amin, sinudulos ko ang siguro ito, kapaspo ng mga kakay ito. Hindi po ako nagsimula ng ito. Hindi na talaga. Kaya tinakabon ako sa mga tuwan. Ang mga sa mga bata. Okay, sige. Go ahead, Senador Bong. Go ahead. Yes, parang good. Huwag kang mabigla sa desisyon mo. Dating mga yun, hindi tamaro din. Senador. Putol-putol, tapi-tapi ka. Keep on trying, Senador Bong, please. Keep on trying. Yes, sir. Parang John, malapit na ako. Siguro, 100 minutes away from you. Nandyan daw si Senador Bong Revilla in 5 minutes. Yan nga po ang ilang bahagi ng interview ni Corina Sanchez at Ted Filon sa DZMM sa mismong hostage taker na si June Ducat na humingi nga po ng libreng edukasyon para sa mga batang ito. Pakiusap itong si June Ducat, ito ang mga members ng SWAT na huwag gagawa ng anumang hakbang na maaaring malagay sa kanila sa palag ng alanganin. Kumbaga ang ginawa kasi ni June ngayon, ipinasa na doon sa PNP ang seguridad sa mga bata. Dahil kung siya ang tatanungin, sa panayaw natin sa kanya kanina, wala siyang gagawin masama, mahal naman niya mga bata ito. For the time being, ay hihintay niya makarating itong Senator Bong Revilla. At ang katunayan nga siya, onin pala, sabi niya mahal niya mga bata. Siya pala mismo nagpatayo, pag sa kanyang pahayag, siya mismo nagpatayo ng most daycare center. Totoo, ano po. Sabi nga namin kanina, mga kaibigan, narinig po ninyo, ang pinagtaho ng mga bata ay masaya, pero lahat ng kami dito sa loob ng booth, ng ating mga kasama ay nanginginis po ang luha dahil sa yung mga bata, hindi alam ang sitwasyon. Pare, I just want to save your life. I want to save these children. Gusto ko save sila. Mahal kita, pare. May mga anak ka, di ba? Pare, 7 anak mo. 7 anak mo. Dito mo, kung pumasok ako dito, hindi ko alam sitwasyon dito. Hello? Yes, Bong. Yes. Yes, sir. Sige, sige, just leave your phone open para alam namin ang nangyari sa loob, Bong. Pare, paano natin maano ito? Sige. Paano natin ito maayos? Wala. Ano natin? Ako naman na nagot. Sige. Okay, pare. Isa-isayin natin. Anong gusto mo mangyari? Tapos i-negotiate ko sa kanila. Okay. Yung edukasyon ng mga batang ito, ako na sasagot. Pero sa lupa. Sa bahay, yung lupa, binibigay mo na. Titulo mo. Okay. Palasagutin ko mga bata. Sasagot mo pa. Pare, sinusumpa ako sa sampay ng Pilipino, sa Panginoon. Maraming salamat, pare. Sasagutin ko yan. Okay, papasanin ko itong mga batang ito. Maging, ano lang tayo, pare, huwag pabigla-bigla. Ha? Yung babae, hindi ko kaya yun. Eto, may titulo ka. Okay. Ano pa? Pare, bigyan mo ako ng pagkakataon. Tama ka pa na bata. Kasambayan ng Pilipino. Parang bigyan mo sila ng mga edukasyon. Sige, sa takbo ng Sige. Sige, kasabi mo na pagdandangan sa matakit sa akin sa isang marahan sa pamamaraan. At sinangkot ko pa ang 30 bata. Tanggap ko ang lahat ng kaparasahang aabutin ko. Gusto ko lamang po imulat ang sambayan ng Pilipino. Ngayon po ay eleksyon. Huwag natin iasa ang kinabukasan natin at buhay natin sa mga politiko. Doon sa mga politiko na nagsasalin-salin lahi,
dun sa politiko na kinakasangkapan lamang ang kanilang posisyon. Na kung tutuusin, ang mga politiko ang tunay na nangaabuso sa buhay ng mga mahihirap. Kayo pong mga mahihirap, bahagi po kayo ng lipunan. Kayo po, sa pinakamahirap na tao ay taxpayer. Sa bawat pagkain po ninyo, mula sa paggising nyo hanggang umaga, kakain kayo sa Jollibee, lahat po yan may tax. Yung mga lasinggero, dyan sa Parola, dyan sa Paseco, sa mga squatter area, 200% po ang tax yan. Yung mga malakas pa nigarilyo, 200% po ang tax yan. Kaya ako pinananawagan sa inyo. Yun ang sasabi, nangangako ng edukasyon. Iharap mo sa salamin yan. Mahaba ang sungay yan. Isang realidad naman, ako po'y 12 taon, 12 beses nang bumoboto. 12 electoral practices na po ang naranasan ko. Sa 12 beses na pagboto ko. Lahat yan nangangako. Lahat yan nangangako na kung sila'y mananalo, bibigyan tayo ng edukasyon, bibigyan ng pabahay, bibigyan ng ospital. Dito po sa Maynila, andyan ang Parola, andyan ang Paseco, andyan ang City Jail, na parang hayop na bubuhay ng tao. Parang hayop, parang busabos. Pero, meron pong bilyong-bilyong piso na nailaan para pagandahin ang Facebook. Bilyong-bilyong piso para pagandahin ang Rizal Avenue. Bilyong-bilyong piso para ayusin pagtayo ng mga kung ano ng gusali sa paikot ng Cultural Center. Pero wala pong naidagdag man lang eskwelahan. Wala man lang naidagdag na ospital. Meron po tayo ospital ng Maynila. Walang x-ray, walang 2D echo. Yung mga pulis na nakatingin sa akin, yung mga SWAT, marami po akong kaibigan pulis. Natatanaw ko yung inaanak kong pulis nandiyan. Marami po akong inaanak sa kasal. Marami akong kaibigan pulis. Huwag po ninyo tutok sa akin ang baril ninyo, sapagkat bahagi kayo ng ipinaglalaban ko. Kayo mismo ay ipinaglalaban ko sapagkat kayo ay biktima rin naman ng korupsyon. Marami akong kaibigan pulis na pagdating
ikot. Ikot na parang turumpo. Walang pang-enroll. Ultimong baril sinasala. Meron akong kaibigang Colonel dyan sa Cavite, si Colonel Surilla, na nagkasakit, 8 anak, hindi nakapag-aral. Nabalasakit ko sa kanya. Ang mga anak na ngayon, 8 anak niya, Colonel pa siya, nag-aaral na. 1 milyon na nagastos namin sa ospital. Katulong din ni PCSO Director Revilla, nakahingi ako sa kanya ng 200,000. Tumingin kayo sa kapaligiran nyo. Yung matataas ang rango, tingnan nyo. Nabubuhay ng marangya. Pero kayo, mahulihan kayo ng ukotong sa 10 piso, 20 piso. Pag dadyampahan kayo, patay-patayan kayo, dismiss kayo. Nananawagan po ako sa sambayan ng Pilipino na magkaisa tayo. Tigilan na natin ang isang bulok na sistema ng politika. Tama po na bumoto kayo ng naayon sa inyong konsensya. At ang boto po ninyo ay bantayan ninyo. At higit sa lahat, babantayan natin yung ibinoto natin. Kapag ang ibinoto natin na gumastos ng milyon-milyong piso, sigurado ko, babawi yan. Lalagpas na naman ang 3 taon. Dilipas na naman ang taon. Itong mga politiko, habang yumayaman, patuloy naman ang paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Hello, Ted. Yes, loud and clear, Senador. Kaya yun ang gusto niyang iparating sa sambayanan. So, Senador, kaya para mailabas niya yung nasa loob niya, no? Senador, Ito, kakusapin ko muna. Sige, can you just leave your phone open para alam ng mga ano ngayon, lahat ng kinaukulan na kung ano nangyayari sa loob, Bong? Yeah. Sige lang, paalam sa kanila na okay ako sa loob. Walang problema sa akin dito. Yes, okay lang, please. Okay. Yeah. Sige. Yung mga bata lang, ano, para masiguro na ano, na hindi nagugutom, lalabas o tayo. may discomfort ng mga bata. Total, naparating natin sa sambayanan. Kung ano yung gusto mo iparating. Ano ba ang gusto mo? Sige, Ted. Go ahead, Bong. Pinapapatay lang telepono, ha? Sige. Lang kami. Sige, please. A very idealistic and they did say maprinsipyo kind of a person. If it's any consolation though, whether even if both Senator Lim and the side of the Revillas have a different All right, Senator Revilla exiting the bus just now. Hindi siya namin. Mga bata, okay naman. Okay naman yung mga bata. May pagkain, pero hindi siguro abot na kami ganyan. Ang ginagawa niyo to, para sa mga bata. Meron siyang phone kasi hindi nagdala. Hindi para malaki. Pag kilala ko ng tao na to gawin na, magpagkakadol pa ako na kapitid. Talagang matulungin ito. Talagang makatao. At pag-iusap niya lang sa akin, bigyan pa siya ng time na marinig na isang bayan ng Pilipino. All right, we're awaiting the latest development here. As we said, we're receiving word that one or more of the hostages, might actually be released. we're seeing Senator All right, Revilla there he now goes. apparently finished with this meeting with General Varilla. Revilla coming out, showing that he's not armed. The ambulance moving closer to the bus. It does look like there's going to be a release of a hostage. He's outside. Well, you can see for yourself. There seems to be some discussion going on. Doors opening, yes. One of the kids has been released. Apparently unharmed, although I guess the rescue people are not taking any chances. He's being brought into a into an ambulance. The kid doesn't look like he was harmed, but he does look as if Looks a little bit tired. a little tired, a little scared, a little sick even. He's being put on a stretcher, and the stretcher is, well, apparently we're getting word that he might actually have gotten a little nauseous or something, and that was one of the reasons why he was released. He's not feeling well.
And so you see the child being brought out, being on a stretcher, being brought inside the ambulance. No apparent signs of any injuries. But you can imagine the stress that this is taking on the children. You have 30 plus school children having so much energy early this morning, excited about their field trip to Tagaytay City, and all they've seen so far is that they've been kept inside the bus for almost 4 hours now. Sa kasalukuyan ay kasama ko ngayon ang lola nitong pinalayang bata na si Zion Irish Pacheco. Sa mga sandali itong si Zion Irish ay ginagamot ngayon sa ospital ng Maynila dahil sa mataas na lagnat. Aling Helen Pacheco, simula pa kanina, nung nagsimula yung hostage taking na marinig niya sa radyo yung mga pangyari, nagpunta ho agad kayo dito sa lugar. Ano hong naging naramdaman nyo, nakita nyo ho na pinalaya na yung inyong apo? Siyempre natuwa po ako kahit na ganun nakawala po yung apo ko. Pero ang alam ko lahat sila. Kaya inintay ko naman doon sa kabila na akala ko lahat ng mga bata pakakawalan. Pero pala nauna yung apo ko. Si Mrs. Pacheco, kilala niya itong si John Ducat. Kaya kanina nung nabalitaan niya nga na bihag ni John Ducat, hindi ho kayo makapaniwala. No? Si Engineer Ducat ang siya nag-ghost stage. Hindi po kasi project po niya yung musmus na yan eh. Musmus daycare na yan. Tsaka bukod po yan, marami po yung project sa amin. Kaya hindi po ako na siya po pala nag-ghost stage. Sinabi po sa amin na para lang din po rin sa kapakanan ng mga bata na darating pa, nakapante na rin ako kahit paano na para naman pala sa edukasyon ng mga bata yun. Ginagawa ni Sir Ducat. So ibig niyong sabihin, hindi ho kayo nangangamba para sa kaligtasan ng mga bata doon? Sabi ho kanina ni Senador Revilla, si Ducat daw ho, may daladalang granada na walang pin at delikado yun kasi kapag nabitawan niya ho yung baka masaktan yung mga bihag. Sa ganun hong klase mga impormasyon na inyong nakukuha, hindi ho ba kayo natatakot para doon sa mga bata? Natatakot din po ako pero siguro naman po yung pinaman po yun parang ano lang po ni Sir Ducat yun na para yung demand niya maibigay po sa kanya natin. Hindi ho kayo nagagalit o hindi ho masama loob nyo kay Ducat? Hindi po masama loob ko kasi meron naman po yung ano niya meron po naman pupuntahan dahil natnan yung ginagawa niya para lang sa mga kabataan. Papakita lang natin na Ricky ang sitwasyon sa mga sandaling ito. Ito nakikita natin na may kumakausap doon sa may area ng driver at nag-abot ng plastic bag na naglalaman ng ice cream. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung ice cream na kanina pa hinihingi nitong si John Ducat para doon sa mga bata. Ito yung isa sa mga demands niya habang matapos makipag-usap kay Senator Bong Revilla. Pagkalipas ng ilang oras, tinugon ng Ama Computer College ang panawagan ni John Ducat sa libreng edukasyon. Nagkaloob ito ng scholarship grants hanggang kolehiyo sa 145 mag-aaral na nagtapos ng taong iyon. Lalo't higit, nangako at sumumpa si Senator Bong Revilla sa Diyos at sa sambayanang Pilipino na tutulungan niya ang mga batang musmos. Matapos na matupad ang mga kahilingan at madamdaming maipahayag ang kanyang mga hinaing at panawagan, kasama na ang pagsisindi ng kandila at pag-aalay ng panalangin. Isa-isang pinababa ng bus ang mga musmos at kasunod noon ay tuluyan ng winakasan ang madramang pamamahayag ni June Ducat at Cesar Carbonell. Para ho sa amin yung mga nilalaban ni John Ducat! Dahil mabait siyang tao sa aming lugar! Ganap na ika-7:15 ng gabi, sila ay dinala sa Manila Police Headquarters upang imbestigahan. Nakaabang naman ang mga anak niyang sila sa kailangan sa labas ng MPD Headquarters. Si
nabasa ko siya na itong tao na to hindi talaga determinadong saktan o patayin yung mga hostages niya. Considering na mga bata yun at estudyante pa ng eskwelahan niya. And also, nakita ko rin na hindi ganun katindi ang threat dahil ni minsan hindi niya itinutok sa akin kahit malapit ako sa bus yung baril na hawak niya or even to the children. Nakita ko kay Dukat na talagang wala siyang intention manakit. Gusto lang talaga niyang ilabas yung mga reklamo niya against the government, sa poverty, sa education, etc. And then meron lang siya mga simpleng hinihingi na pag naibigay daw ng pulis yun, susurrender na siya. Kaya pinagbigyan natin actually lahat ng hiningi niya, yung maliliit na bagay, katulad ng microphone na para makapag-announce siya, yung ice cream, pagkain, at yung pinakahuli yung pagsisindi ng kandila. So nung maibigay natin yon, as agreed, 7 p.m., lalabas siya. Lumabas talaga siya. Ako yung taga-abot dun sa window ng bus. So, yung negotiator sa baba, nag-thumbs up siya sa akin na sign na okay lang ba okay lang ba kayo? So, response ko po, 2 thumbs up. It means talagang okay pa rin. Tinanong niya kami kung sinong gustong lumabas. Kahit ako, tinanong niya. Mali, baka gusto mo lumabas kasi 3 anak mo eh. Tinanong niya ako. Paano ilan? 3? 3 dala ko na anak sa bus. Sabi ko, hindi po. Sabi ko, sinagot sa kanya, hindi kami bababa. Kahit yung mga bata yung bababa. Kasi talagang free kami na bumaba eh. Kasi sinabi ko, sige ko, sino gusto mo ba? Baba kayo. Ba't kita iiwanan? Eh kung laban mo, laban na rin namin to. Tsaka alam ko si June, meron siya isang salita. Sa kabila ng lahat, ang mga taong ipinaglalaban ni June Dukat ay nanatiling tapat sa kanya. Nang oras ding yun, kasama ang kanilang mga anak, nagrally ang mga magulang na taga-parola upang hilingin ang paglaya ng kanilang bayani. Sa Manila City Jail, dito dinetain si June Dukat. Minsang pang pinatunayan ni June Dukat na siya'y matapat sa kanyang mga ipinaglalaban. Bagamat masasabing maari na siyang mabuhay sa karangyaan, ay nagawa niya itong ipagpalit upang ipaglaban ang kapakanan ng higit na nakakarami gaya ng lagi niyang sinasabi na winalanan niyang lahat ang lahat sa kanyang buhay. Isa sa napakasamang kultura ng kapwa ko Pilipino ay ang pagiging makasarili. Sa isang lumalaban, dapat tanggap mo at handa mong isakripisyo na mawala ang lahat. Maging buhay mo basta para sa bayan. Hindi naging hadlang sa kanyang magandang hangarin para sa bayan ang mga rehas na bakal. Alambreng tinik, mataas at makakapal na pader ng bilangguan upang patuloy na gumawa ng kabutihan. Noong Abril 2007, isang buwan matapos ang madramang pamamahayag, ipinamahagi ni June Dukat ang land titles buhat sa Spring Green Subdivision na kanyang pag-aari sa Barangay Bukal, Tansa, Cavite.
na ipinangako niya sa mga batang musmos sa panahon ng madramang pamamahayag upang magsilbing halimbawa ng mga pinagpala sa pagtulong sa mga mahihirap. Lagyan nyo lang kung kinder, prep. Siya ay tumutugon pa rin sa mga hinaing na idinudulog sa kanya kahit nasa loob na ng bilangguan. Patuloy pa rin siya sa pagtulong sa mga kapuspalad niyang kababayan sa pagpapaospital at sa kahit na anumang suliraning inilalapit sa kanya. 10 taon no, lumayas so yan. Pinuntahan naman po sa amin ng mga barangay. Meron daw akong anak nakakulong. Siyempre ko sa taga na panahon na hindi ko alam kung sino. Nung binanggit ko yung mga kapatid, tsaka kung nalaman nga siya pala yun, buhay pa. Tumiling na kami kandila eh. Kasi akala namin patay na. Pinagtagpo din niya ang mag-inang matagal na nawalay sa isa't isa. Hinahanap po ako ni Sir Duca. Malaking pasalamat ko dahil hinahanap ako para magkita kami. Masaya na po ako nakita ko yung nanay ko. Pangako ko po magbabagong buhay na po ako pagkaya. Maraming salamat po Sir Duca na nakita na po kami ng nanay ko. Maraming salamat po dahil sa kanya, nahanap po yung anak ko. Buong buhay namin utang na loob po sa kanya. Pinagtuunan din niya ng pansin ang pagpapaunlad ng mga pasilidad ng Manila City Jail. Kusang binalikat ang pagsasaayos sa mga linya ng kuryente ng bilangguan. Nakita rin niya na kailangang bigyan ng bagong muka ang madilim na Manila City Jail. Nagpatayo siya ng magandang basketball court. Naghandog din siya ng mga libreng film showing. Sa parola, inakala ng marami na magsasara na ang Musmos Daycare Center dahil sa pagkakakulong ng kanilang idolo. Ngunit patuloy na binalikat at sa halip ay naging 2 pa ang preschool. Tumaas ang bilang ng mga mag-aaral hanggang sa makapagtapos na umabot sa 500 noong school year 2007-2008. Tumulong sa inyo? Opo. Kasama ka ba dun sa bus? Opo. Ha? Ano ba kung anong nangyari dun sa bus? Anong nangyari?
binigyan po kami ng mga pagkain. Pera. Tsaka kahit naman po, dala ni Sir Ducat yung bomba tsaka baril. Alam ko pa naman na hindi kami sasaktan ni Sir Ducat. Para sa amin po yun, ginagawa niya. Ano iniisip mo noon nung oras na yun? Ano po, papakawalan po kasi Sisigurado kang papakawalan. Anong nararamdaman mo para kay Mr. Ducat ngayon? Nakakulong siya. makalaya po siya. Mabait po kami sa kanya kasi po siya po ang naggawa ng paaralan. Tsaka nahirapan po. Gusto po namin siyang makalaya kasi po alam namin na hirapan na siya sa kulungan. Namuhunan din ng 1 milyong piso si June Ducat sa pakikipagtulungan ni Warden Gakutan na ipinagpatuloy ni Warden Kulang upang makapagpasimula ng isang livelihood program para sa mga bilanggo. Ang Magic Box na nakatulong ng malaki upang magkaroon ng pinagkakakitaan ng mga bilanggo. Nung ako po ay nadala rito, nakita ko na ang mga kapwa ko preso ay para bagang isang hindi na normal na tao. Ang mga kapwa ko preso ay para bang wala nang kapag-asa sa kanilang buhay. Nung dumating ang bagong warden na si Warden Gakutang, isang buwan nag-aantay ako ng patawag ni Warden, at ang dumating sa akin si Mayores Sembrano. Pagkaraan ng kanilang meeting, ang sabi daw sa kanila ni Warden, ang gusto ni Warden ay livelihood project. Natuwa ako sapagkat ang bagong Warden pala ay may puso na nagbibigay pag-asa sa ating mga preso. At ang sabi ko ni Warden, ang team natin, there's hope beyond bar. Ang ibig sabihin, meron tayong pag-asa dito sa kulungan. Hindi tayo pwedeng maging timawan na nag-aantay na labang ng biyaya. Kailangan, sapagkat tayo survivor dito ngayon, kumilos tayo, maging productive tayo upang mabuhay. Sa pasimula pa lamang ng proyekto ito, nakita ko ang inisyatiba ng mga kasamaang kong preso na handa silang magbago, na handa silang ma-rehabilitate, handa silang magbagong buhay upang paglabat nila, sila hindi na muling babalik pa rito at isusumpanan nila ang lugar nito at mangangako na kayo ay magiging mabuting mamamayan na ng ating bansa. Sa sarili nating pawis, sa sarili nating pagkakaisa, tayong mga preso ay tataguyod natin to at tutulungan natin ang mga kapwa nating preso sa ating proyekto nito. Isang magandang maga po, mabuhay po kayong lahat. Ang masasabi ko ko sa livelihood ni Engineer June Ducat po ay malaking tulong po sa aming mga preso. Kasi po, kahit paano po, nakakaresolve po siya ng araw-araw namin pagkain sa pamilya ko. Kahit po nila ako hindi dalawin, at least alam mo ng pamilya ko na kahit paano po, meron ho akong konting income na nakukuha ko sa loob ng Manila City Jail. Marami po siyang naitulong. Unang-una po dito po sa brigada namin, magpapagawa niya ng bubong dito sa likuran. Noong una po kasi, ang likod namin, tolda lang po ang bubong. Ngayon po, pinagawa niya ho ng yero. At isa pa ho, lumawak dahil naaawa po sa mga dalaw at sa mga inmate. Kung minsan po, nagpapahinga rito, wala akong mapahingahan dahil nga sa tindi ng init. Ngayon po, marami na po siyang marami ng
nakakatulog dito dahil kahit paano ho, ang init to nawala na. Dati ho, pag bumabagyo talaga, bukod sa baha, wala ho talaga masisilungan dito ang mga preso. Kahit paano ho, naiwas-iwasan na ho yung mga may sakit. Kasi dati ho, nung wala pa hong LRT, siksikan pa ho sa taas. Ngayon ho, kahit paano, hindi na ho nagsisiksikan at isa pa, hindi na ho sila sa simento natutulog. Dahil mataas na ho yung tutulugan nila, meron na ho sa tinatawag na LRT kung tawagin po namin. LRT po, isa po siyang, para rin po sa kung tawagin na, kung sa labas ho, daanan ng tren, dito naman ho, tulugan ng mga tao naman ho. Dahil kumbaga sa second floor po siya. Kasi nga, pag nagtagbagyo po, umaabot ho ng tuhod ang tubig sa sa highway. Kapag po siya, may LRT, at least, yung mga wala pong folding bed, doon na po sa taas siya nakakatulog. Si June Ducat ay isang taong may matibay na pananalig sa may kapal. Ipinaayos niya ang lumang altar ng kanyang brigada upang higit na mapalapit sa may kapal ang kanyang mga kasamahang bilanggo. Ama namin, sumasalangit ka sa ngalan mo. Baka sa amin ang kaya mo, sundin mo ang buhatin sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming makain sa araw. Patawarin mo kami sa aming masala. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Pinataas din niya ang antas ng pananampalataya at pagsamba sa banal at sagradong Eucharistia na sumisimbolo sa pagkakaisa at pagbibigayan sa pamamagitan ng Ex Vi Verborum. Gamitin natin sa sandata ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Ang kanyang kabanal-banalang sakramento, ang sagradong Eucharistia, the living God, ang katawan ni Kristo na anyo ay tinapay, ang dugo ni Kristo na anyo ay alak. Ex Vi Verborum, visible in form, invisible in grace. Ito ang alaala at tagubilin ng Mesyas sa kanyang huling hapunan. Ang simbolo ng pananampalataya ng sangkatauhang Iglesia Romano Katoliko. Ang simbolo ng pagkakaisa at pagbibigayan na tanging pag-asa. June Ducat! Makakaya naman kasi ko. Idol ko yan. Dahil sa gawaing ito ni June Ducat ay higit na kinilala, iginalang at naging sumbungan ng mga naaapi, tagapagtaguyod ng karapatang pantao ng mga bilanggo. Naghain siya ng 14 na kahilingan para sa karapatan ng mga bilanggo. Isa na rito ang tungkol sa sapat na pagkain. Nakita ko yan, hindi na makakapal ng mukha doon ha. Yan. Malamang. Babalik pa na tayo. Sa na ha? Pumila kayo, oy! Pwede ba tatlo niya? Mararating lang yung paligid nyo. Sakto niya. Mariing tinutulan ni June Ducat ang pagsasamantala ng ilang mga opisyales at ilang kawani ng BJMP sa mga bilanggo at kanilang mga mahal sa buhay na dumadalaw sa kanila.
atensyong medikal at paggalang sa kanilang mga karapatang pantao at mabagal na sistema ng hustisya. Ipinaglaban din niya ang tungkol sa pagbabawal ng sobra-sobrang pagkaing pasalubong ng mga dumadalaw sa mga nakabilanggo, gayon din ang pag-aalis ng matik o bayad upang madaling makapasok ang mga dalaw sa bilangguan. Hinikayat niya na magkaisa ang mga bilanggo sa pamamagitan ng paglagda ng kanilang mga pangalan. Pinangunahan niya ang isang kakaibang penitensya na nananawagan sa pamahalaan na itigil na ang korupsyon at katiwalian upang umunlad na ang bayan, lalo't higit ay ang pagkauhaw ng mga kapwa bilanggo sa larangan ng hustisya at katarungan. Itinatak ko na sa dibdib ko, sa puso ko, na ipagtanggol sila laban sa kapihan. Itinatak ko sa dibdib ko. Alam kong nasira ang katawan mo. Naging marumi. Pero ninais kong marumi alang-alang sa mga kapwa ko bilang. Hindi ako nagpipinitensya. Sinabay ko lang ang araw nito upang maipaabot natin sa PGMP na kinakailangan mahalin din nila tayo kahit na tayo bilanggo. Pagkat tayo tao rin. Kaya maraming salamat doon sa mga pumirma. Bukas ihahain ko yung kay Warden. Asahan natin, binibigyan ko lamang ng 3 araw na lahat ng pagkain, kinakailangan pasok, payagan pasok dito. Lahat ng pasalubong ng dalaw para sa kanyang mahal sa buhay na preso, kinakailangan papasukin. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at mapayapang pamamahayan, mapayapa, malinaw ha, mapayapang protesta, sigurado ko, maririnig tayo ng Diyos. May pinusurin ng mga yan kapag bibigyan tayo. Hindi ako mananalo kung ako lang mag-isa. Suportahan ninyo, alang-alang sa inyo, para maiahong kayo sa pagkaalipin. Matuto kayo magkaisa, magmahalang. Dito sa protesta kong ito, kalimutan muna natin na merong Sputnik, merong BCJ, merong mahala na, merong komando. Pag-isain muna natin. Hindi para sa ating ngayon. Sa darating na araw, maaaring ang iba'y lalaya at iba'y mamamatay at susunod na makukulong dito, sana hindi na aping katulad ng dinadarat natin. Maraming salamat sa inyo. Sa pangyayaring yun, sumuporta kay June Ducat ang mga kasamahang bilanggo sa kanyang krusada. Sila'y buong tapang na nagpatato ng Stop Corruption sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan bilang tanda ng pagsuporta sa kanyang laban. Stop corruption. June Ducat, Stop Corruption. June Ducat, Stop Corruption, Free Education, supportahan natin siya.
July 7, 2008. Sa pagbubukas na muli ng Musmos Daycare Center para sa school year 2008-2009, pinayagan siyang makadalo at makiisa sa imbitasyon ni Senator Bong Revilla bilang panauhing tagapagsalita sa bisa ng isang court order. Kasama niyang dumalo sa pasinayang ito si Senator Bong Revilla bilang pagtugon sa kanilang sumpa at pangako sa Musmos Daycare Center. Sa mga magulang, sa mga gusto, inaruto nyo. Kayo gusto ang magpursige, magkaroon ng inisyatiba para makatapos pa lang ng kindergarten ng mga kapityo. Kung 200 kayo na nagkaroon ngayon, sana sa graduation, pagbalik namin dito, kung masyado naman, nakalaya na ako, pagbalik namin dito, at ang mga ulit, si Senator Bong Revilla, dapat 200 din ang gagraduate na asahan mo. Hindi naman, kasi talaga pwede naman mga ako, once a month, supplemental feeding para 2 bata, once a month lang. Ano? Sukas, lugaw. Talagang natin so yan, 2 beses isang buwan. Supplemental feeding sa 2 bata lang. Hindi naman yung 1 bilyong bata dito. Yung 200. Dalawa. So 3 buwan na. 1 beses isang buwan. Madalas na linggo-linggo. Simula po, sa susunod itong buwan na to, linggo-linggo, meron ng supplemental feeding ang mga 200 musmos na mag-aaral. Sa loob ng 1 taon na 3 buwan, na ako'y binalanggo, miss na miss ko na kayo lahat, miss na miss ko na itong mga. Sa pagnanais kong bigyang pansin nila, madrabang pamamahayag, nagulantang sila. Libreng edukasyon ay ipagkaloob nila. Stop corruption ang sigaw ko sa kanila. Eto ako ngayon. Eto si John Ducat ngayon. Bilanggot nagdurusa. International embarrassment na pahiya kuno sila. Wala namang nagreklamo isa man sa biktima. Bagkos si John Ducat po ay itinuring na bayani para ng parola. Pagkakahali po. Mahal po kayo lahat. Pagkakahali po tayo. Ang aking kumpare, mahal ko po ito. Kaya kahit buhay ko, ipinaya ko sa kanya sa loob ng bus. Kaya ko nang hiniwala na siya'y hindi masamang tao. Si John Ducat ay talagang makikita mo sa kanya ang puso para sa masa. Yung tunay na puso para sa mga mahihirap. Ako hindi si gobernador pa lamang, kasama ko na siya sa Cavite. Hanggang sa ako'y naging gobernador. Marami po kami nagagawang proyekto doon, lalong-lalo na po para sa mga manggagawa. At kayo pa nga naman nakakulong siya ngayon sa Manila City Jail. Marami po ako natatanggap na balita doon, na mga magagandang balita, na ultimo, Manila City Jail ay nababago niya, napapatino niya yung mga nasa loob. Pumasok po kayo na si Bong Revilla po, kailanman ay hindi po magbabago para sa inyo. Ipaglalaban po natin ang karapatan ng bawat isa sa inyo hanggang sa uling patak ng aking video. Ito talaga pinapangalanan ko. Mahal ko to! Mahal ko to! Mahal ko to! Mahal ko to!
Sa loob ng 1 taon at 7 buwang pagkakabilanggo, mabagal o sadyang pinababagal ang pag-usad ng mga kasong isinampa ng gobyerno, kung saan 8 lamang sa 24 na itinakdang pagdinig ang natuloy. Sa bawat pagdinig ng kanyang mga kaso, ay patuloy ang mga guro, mga musmos at mga magulang sa panawagan na palayain si June Ducat. Alas 6 at kalating taon na siya nakakulong. Hanggang ngayon hindi niya pa rin nakampay yung justisya. Sumusuporta po kay Sir para makalaya po si Sir kasi medyo matagal na talaga yung paghihirap ni Sir sa kulungan eh. Puro na lang postpone. Meron din naman ho kaming trabaho, meron din naman kami obligasyon. Hanggang sa huli po, nandito pa rin kami para sumuporta sa kanila. Hindi po namin sila iiwan hanggang sa huli. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga isinampang kaso kay June Ducat ay na-dismiss na, kagaya ng kasong illegal possession of firearms and explosive, kung saan ay natagpo ang fake ang granadang dala niya sa kanyang madramang pamamahayag at hindi talagang sasabog. Maliban sa 30 kaso ng serious illegal detention na ang nagsakdal ay ang 4 na opisyal ng PNP, na-dismiss na rin ang kasong child abuse at serious illegal detention na isinampa sa kanya ng DSWD. Sa kabila ng katotohanan kahit isa ay walang gustong magsampa ng kaso, mga magulang, mga bata at mga guro, hindi pa rin siya pinayagan ng korte upang makapagpiyansa at pansamantalang makalaya. Maging ang grupo ng public interest lawyers o ang human rights lawyers gaya ng abogado ng bayan na si Judge Romeo T. Capulong ay naging interesado na sa kaso ni June. Nangako siya na tutulong upang mapadali ang paglilitis upang makamit ang katarungan. Unang-una, wala ni isa man sa mga magulang ng mga bata o ng mga bata mismo ang nagsampa ng kaso laban kay June Ducat. Pangalawa, sa ngayon kami naghihiring para si June Ducat ay makapagpiyansa. Subalit, inabot na kami ng mahigit sa 1 taon. Magdadalawang taon na po ngayon, ay hindi pa rin nare-resolba ang usaping pagbibigay ng piyansa kay June Ducat. Napakarami pong postponement sa dahilang walang mga testigo ang prosecution at kung minsan ay hindi available ang judge. Patuloy pa rin siyang nagsisindi ng kandila upang magbigay ng liwanag sa maraming dumaranas ng kadiliman sa kanilang buhay. Ngunit marami pa rin ang nagtatanong, kailan mapapagod si June Ducat? Hanggang saan siya dadalhin ng kanyang mga ipinakikipaglaban? Kapag ho ba kayo nakalabas dito, hostage ulit kayo? Kung kinakailangan para sa tao. Oo. Sabagat, kung wala magsisimula dyan, ang panawagan ko simple. Nang-hostage ako, hindi naman para sa sarili ko. Hindi naman ako nag-demand na bigyan niyo ako ng milyon-milyon piso. Ang hostage taking ko, ang demand ko para sa kapakanan ng mga na-hostage ko. Saka hindi ko naman tinatawag na hostage na. Parang nagbigila ako ng isang madramang pamamahayag lang. Pwede hong namatay yung mga bata doon. Walang posibilidad sapagkat yung granada nga nadala ko. Hindi naman sasabog yun. Tayong Pilipino ay may nakaatang na tungkulin sa kapwa at sa bayan. Isang kataksilan at malaking kasalanan kung ito'y ating tatalikuran at hindi gagampanan. Hindi ko hahayaan ang aking kapwa sa panlilinlang paghihirap at pag-aapi.
kung kanilang sisinuhin si Jun Ducat, iisa lang ang aking sasabihin. Si Jun Ducat ay Pilipino na may pagmamahal sa kapwa at sa bayan nang di masusukat. Pagmamahal sa Pilipino ay walang kapantay. Walang kinakailangan mawala man ang lahat sa akin. Tuloy ang laban, tuloy ang krusada. Sino pa ba ang kikilos kundi tayo para sa kapwa Pilipino? Habang may oras pa, kung gumapit dumilim na, gumaway ngangapa-ngapa. Aling pag-ibig ba ang hihigit kaya? Ang aksyon ni Ducat ay nagbibigay daan sa isang pagbabago. Yumayanig sa damdamin ng mga Pilipino upang magkaisa. Nagbibigay katarungan para sa mga naaapi. Isang simpleng tao na hindi simple ang mithiin para sa lahat. Iisa ang kanyang layunin sa kanyang munting pag-aaklas. Mayroong pusong nagigising, mayroong ganid na nasusupil, mayroong nagpapatunay na ang Pilipino ay may paninindigang dapat ipaglaban. Si Jun Ducat na patuloy na lumalaban. Isang munting tinig na hindi natitinag at hindi nananatiling isang alamat. Mag-aaklas para sa kapwa, para sa bayan, para sa kinabukasan at mananatiling matatag hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Magkalagot-lagot ang nakaraang panahon ng aliw, ang inasahang araw na darating ng pagkatimawa ng mga lipin, liban pa sa bayan, saan tatanghalin? Sa abang-abang, mawalay sa bayan, gunita may laging sakbibi ng lumbay. Walang alaala't inasamasam, kundi ang makita'y lupang tinubuan. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak, kahoy niya ring buhay na nilantat sukat ng balabalakid, makapal na hirap muling manariwat, sabay ay lumiyag, ipakahandog-handog ang buong pag-ibig hanggang sa may dugot, ubusing itigis kung sa pagtatanggol buhay ang kapalit. Ito'y kapalaran at tunay na langit. Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa
sabi po ni Sir Jun, yung kanyang lakas loob lumaban sa kung anumang pinaglalaban niya. Sir, saan lang gagaling yung lakas loob niyo? Galing sa taas. At maraming salamat. Good luck po. Good luck po Sir Jun Ducat sa inyong ipinaglalaban at naway pala rin po kayo sa iyong adhikain.